Pinasyal namin ulit sila Ate Sam at Basti sa isang park dito sa Abu Dhabi. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. Bago ngayon mga mi, nandito pa rin kami sa bahay kasi halos kakadating lang ni Daddy Bino galing ng trabaho. At dahil pagod din siya buong araw, nag-decide muna kami na mag-dinner bago umalis papuntang park at para na rin makapagpahinga siya kahit papano. Nagluto nga pala ako kanina ng tinolang manok at natuwa nga si Daddy Bino dahil nakakakain na nga ulit siya ng mga lutong bahay after nga ng ilang taon niya na mag-isa dito. After kasi naming mag-for good sa Pilipinas kasama yung mga bata, naiwan nga siyang mag-isa dito sa Abu Dhabi kaya madalas kapag gutom siya, sa restaurant na lang talaga siya kumakain. Hindi na rin kasi siya halos nakakapagluto kasi pagdating pa lang ng galing ng trabaho, sobrang pagod na at syempre tinatamad na din siyang magluto kasi mag-isa nga lang naman siya. Kaya ngayon, sobrang saya lang makita na kumpleto na ulit kami at sabay-sabay nang kumakain. Araw-araw, hinihintay namin siyang dumating para sabay-sabay kaming kumain. Tapos, meron pa nga siyang dala na cheesecake at binili nga daw niya ito sa baba bago umuwi. Binibida pa nga niya sa akin to kasi masarap daw. Pagpasensyahan niyo na nga rin pala mga mi, yung mga nakasabit namin ng mga Christmas lights dyan. Sa loob kasi kami ng kwarto nagsasampay at everyday nga ako naglalaba para hindi ako matambakan ng mga labahin kaya laging puno yung sampayan namin. Dito nga rin pala kami kumakain sa loob ng kwarto kasi no choice kami at ayaw naman namin kumain dun sa kusina dahil nga dun sa sitwasyon ng kitchen area dito sa tinitirahan namin. Sanay naman na kami na ganito kasi usually ganito talaga yung setup ng mga naninirahan dito sa Abu Dhabi. Sa kwarto lang talaga kumakain para magkaroon ng space at hindi makaabala sa mga susunod na magluluto sa kusina. Pagkatapos namin kumain mga mi, nagpahinga lang kami ng konti tapos naghanda na kami para makapunta na kami ng park. Excited na nga sila Ate Sam at Basti kasi gusto na nga din nilang maglaro at dito nga pala kami sa Al Fay Park pumunta sa may Al Reem Island at nagdala nga din ng bola sila Daddy Bino at Basti para daw makapaglaro sila ng basketball. Hindi nga lang nakasapatos si Basti ngayon ng pambasketball kasi hindi kami nakapagdala ng sapatos niya mula sa Pilipinas dahil kakaunti nga lang yung mga dinala namin na gamit. Kaya ang sabi ni Daddy Bino, kinabukasan bibilhan namin siya ng sapatos na pambasketball para habang nandito siya at nakabakasyon si Basti, matrain siya ni Daddy sa paglalaro ng basketball. Kapag kasi sa Pilipinas, mga mi, kahit meron namang park at basketball court dun malapit sa bahay namin, parang tinatamad siyang maglaro at wala nga siyang motivation kasi wala nga siyang nakakasama na maglaro. Kaya dito, ngayong kasama niya yung daddy niya, medyo ganado siya. Medyo nainip nga din kami ni Ate Sam habang nanonood sa kanila, kaya ito, naglakad-lakad muna kami at naghanap nga kami ng pwedeng mapaglaruan ni Ate Sam. Napadpad nga kami dito sa may maliit na park para sa mga bata pero hindi rin nag-enjoy si Ate Sam kasi iisa lang yung slide kaya naglibot na lang kami dito. Itong area nga pala na to mga mi ay parang sports park siya na pwedeng maglaro kahit sino ng libre. Meron ditong basketball pero half court lang, volleyball, table tennis at badminton area tapos meron din silang gym area. O diba ang bongga talaga, ang dadalhin mo na lang ay yung mga equipment mo para makapaglaro at free lang yung paggamit ng area dito. Okay na okay din dito mga mi kung gusto mong mag-walking or jogging o kaya naman mag-me time at gusto lang ng katahimikan. May nadaanan nga din pala kami na golf area dito pero maliit lang siya. Mga 2 oras din sigurong naglaro sila Daddy at Basti dito at medyo mainit na nga din kapag gabi kasi nagsimula na din yung summer. Parang ilang araw lang yata naming naranasan yung winter after naming makadating dito tapos biglang nag-uulan na nga tapos summer na. Yun din kasi yung isa sa mga palatandaan namin kapag kunwari winter at halos patapos na yung lamig tapos biglang nag-uulan, indication na yon na malapit ng magtag-init. Sayang nga lang hindi na rin kami nakapag-camping kasi usually kapag winter dito mga mi, hilig talaga namin na mag-camping kasama ng mga kaibigan namin at madalas nga namin pinupuntahan noon ay Alwatba Lake. Doon nga namin naranasan yung sobrang lamig talaga tapos nagfa-fog sa madaling araw. Yung pinakahuli na punta namin doon mga mi, napansin ko na na-develop na din yung lugar na yon at meron na nga mga CR at parang mga cottage at nung unang punta kasi namin doon, dati wala pa yung mga ganon kaya ang laki na talaga ng pinagbago. Anyway mga mi, nung napagod na nga tong dalawa, nagaya na din silang umuwi at parang mga 9 o'clock na nga yata kami nakadating sa bahay. Yun lang, Mom Shi, Ma, salama!